Ito ang makinang kinaiinisan ng mga taga-baril na Ruso, pero bihira nilang mapatay. Isa itong mandaragit na may gulong na ibinigay ng Poland sa Ukraine. Delikado ito, mabilis at matibay, pero hindi rin ligtas sa mga pagsubok. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ito, ilan ang hawak ng mga Ukrainian, at saan papunta ang partnership ng Warsaw at Kyiv. Ang sasakyang tinutukoy ay ang KTO Rosomap, at bagay talaga ang pangalan nito. Ang Rosomap, na ibig sabihin ay Wolverine sa Polish, ay mas maliit kaysa ibang mandaragit sa labanan, pero matibay, mabilis, at halos di mapigilan, tulad ng hayop. Sa mas technical na paliwanag, ang Rosomach ay isang 8x8 na wheeled armored personnel carrier na nagmula sa Finnish Patria AMV. Pero ang disenyo nito ay mas matagal na pala kaysa sa inaakala ng karamihan. Inilatag ng Poland ang mga kinakailangan para sa bagong wheeled transporter noong kalagitnaan ng dekada 90 at pinagtibay ito noong 1999 at 1999. Noong 2004 nagsimula nang lumabas ang unang pre-series na sasakyan na may mas makitid na katawan at mas malalaking propeller kaysa orihinal na Finnish prototype. Dumating sa Gdynia noong Mayo ang unang dalawang production na sasakyan para sa hukbong Polish, nilagyan ng Tor at pinangalanan sa seremonya noong Hunyo. Simula nun, nag-order ang Poland ng mahigit 1,000 sasakyan sa 16 na iba't ibang configuration. Lahat mula troop carrier, command post, hanggang RAC self-propelled mortar system. Nababanggitin pa natin mamaya. Unang ginamit ito ng mga tropang Polish sa Afghanistan, tinamaan ng RPG ang harapang armor, pero hindi nabutas. Hindi lang ito minsang nangyari. Nakayanan ng mga Polish Rosomap ang maraming pag-atake sa Afghanistan noong mga sumunod na taon. At kahit na hindi naman ito imposibleng mapinsala ang sasakyan, ang maagang record nito sa labanan ang tumulong kumbinsihin ang militar ng Poland na sapat ang disenyo nito para ipagpatuloy ang pamumuhunan dito. Mahalaga ang record na yon sa labanan dahil ang lahat na nararanasan ngayon ng mga tropang Ukrainian sa paggamit nito sa Donbas at paligid ng Kharkiv ay tuwirang nakabatay sa mga aral na pinagbayaran na ng mga Polako ng dugo. Mahigit 15 taon nang nakalipas. Simulan natin sa numerong pinagbatayan ng pamagat ng episode na ito. Sa papel, ang pinakamataas na bilis ng Rosomach sa kalsada ay 100 kilometro bawat oras, bilang na madalas lumalabas sa Polish at Ukrainian na sanggunian. Dahil sa numerong yan, dapat mapabilang ito sa ibang kategorya. Kasi wala namang truck na sasakyan na kayang umabot sa ganyang bilis sa sementadong kalsada. May isang interesante ring bagay mula sa crew na nagpapatakbo ng isa sa mga sasakyang ito sa ika-44 na hiwalay na mekanisadong brigada. Ayon sa gunner, sa tingin niya ay posibleng umabot ang sasakyan sa halos 120 kilometro kada oras. Hindi namin mapatunayan ang numerong iyon mula sa official na specification sheet, kaya itinuturing naming personal na, palagay ng sundalo at hindi kumpirmadong bilang. Kahit 100 o 120 pa yan, pinag-uusapan natin ang wheeled combat vehicle na kayang lampasan ng karamihan sa iba sa front na ito. At ang bilis na yan ang eksaktong dahilan kung bakit nahihirapan ang mga Russian gunner na matutukan ito bago pa man ito makaalis. Sa timbang naman, nasa mga 22 tonelada ang base configuration nito, na umaabot hanggang 25 o 26 na tonelada depende sa armor package na nakakabit. Pinapagana ito ng diesel engine na may 400 at 80-400 at 90 horsepower. Kaya nitong hilahin ang bigat paakyat sa matarik at magaspang na daan nang hindi nawawala ang bilis ng tugon nito. Bagay na pinupuri ng Ukrainian crew. Isang driver na dating nagmamaneho ng next-gen T8 Holland tractor bilang sibilyan ang nagsabing naggulat siya sa paglipat niya. Hindi pa siya nagsilbi o nakahawak ng IFV dati. Pero dahil pamilyar siya sa automatic transmission, naging adjustment lang niya ang laki ng sasakyan at blind spot sa kanan. Maliit mang detalye yon. May mahalaga itong ipinapakita tungkol sa pagkakadisenyo ng platapormang ito. Madali itong gamitin, kaya kahit walang armor experience ang mga sundalo, magkakaroon sila ng sapat na kasanayan sa ilang linggo lang, hindi buwan. Isa pang malakas na punto ang saklaw nito.
Depende sa pinagmulan, umaabot sa 700 hanggang 800 kilometro ang kayang takbuhin sa isang tangke ng gasolina. Kaya nagagawang lumipat ng mga unit ng Ukraine sa malalayong frontline nang hindi laging iniintindi ang logistics sa gasolina. Pinagsamas ang bilis sa kalsada, ang sasakyang ito ay ginawa para sa mabilis na galaw, malakas na pag-atake at agarang paglipat ng pwesto bago matukoy ang lokasyon nito para sa ganting putok ng artilyerya o ng drone operator. Ngayon, pag-usapan natin kung paano talaga nakapipinsala ang sasakyan. Karaniwang gamit sa Ukrainian Rosomax ang dinisenyong Italyano na Hitfist 30P, isang turret para sa 2 tao na may 30mm automatikong kanyon na inilarawan ng mga Ukrainian tripulante bilang mabilis, eksakto at nakakatakot. Ayon sa ulat ng taga-baril, kayang maglabas ng 200 bala kada minuto. At sa loob ng tore, tahimik ito. Sa labas, sabi niya, ibang-iba ang kwento. Kayang magpaputok ng programmabling airburst na amunisyon na epektibo laban sa mga sundalong nasa lantad na lugar, magagaan na sasakyan at mababang lumilipad na helicopter. Sinusuportahan ito ng 7 Tuldok 62 machine gun para sa malalapit at mabilis na banta. Pero may isa pang nakakaintrigang dagdag na kadalasan ay hindi nakikita sa karamihan ng mga spreadsheet. Sa turret, dumaraan ang mga bala sa 2 magkahiwalay na feed sa halip na sa iisang belt. Maaring maglagay ang crew ng high explosive at armor-piercing rounds sa magkaibang bahagi para mabilis silang makapagpalit depende sa target. Hindi na kailangan maghintay sa sinturon o malito sa pag-reload sa gitna ng labanan. Kapag may lumitaw na tropang Ruso, tatamaan agad ng high explosives. Pagdating ng bahagyang nakabaluting sasakyan, agad silang lilipat sa armor piercing. Ang ganitong flexibility mismo ang kayang gawing isang panig na engkwentro ang isang ambush. Tandaan na ang Hitfist 30P turret ay hindi na ang pinakabagong option para sa plataforma. Nakagawa na ang Poland ng sarili nitong unmanned turret na tinatawag na ZSSW 30, kung saan inaalis na ang crew mula sa turret at inilalagay sila ng buo sa loob ng armored hull. Malaki ang iaangat nito sa tsansang mabuhay ng crew at magpapahintulot na maserbisyo ang kanyon nang hindi na kailangang lumantad sa ibabaw ng sasakyan. Pinagsasasama ng turret ang 30M kanyon at Spike LR anti-tank missiles na dinisenyo para kung may drone o fragment na magpasabog ng missile, ang pagsabog ay palabas, hindi papasok sa crew compartment. Nakipagkontrata na ang Polonya para lagyan ng turret ang 12-12 ng karaniwang Rosomak at halos 100 mas bagong baryanteng Rosomak L. Bagamat wala pa tayong nakikitang ganong hardware sa Ukraine, kahit sa abot ng kaya nating kumpirmahin, malinaw na senyales ito kung saan patungo ang buong pamilyang ito ng mga sasakyan. Hindi na rin nakagugulat kung makita natin balang araw ang unmanned turret technology sa silangan. Pagdating sa proteksyon, hindi naman idinisenyo ang Rosomak para maging tangke. Pero hindi ibig sabihin nito na wala itong laban. Dinisenyo ang harapang baluti para pigilan ang 14.5mm na bala ng machine gun, habang ang gilid ay kayang tumagal laban sa 7.6 2mm na putok ng rifle. May mga configuration na may mas mabigat na panlabas na balute na tumutulong sa proteksyon laban sa rocket-propelled grenades at improvised explosive devices. Ang mga upgraded kit na ito ay unang ginawa para sa mga sasakyang ipinadala ng Polonya sa Afghanistan noong dekada 2000. Dapat kayanin ng sasakyan ang 6 na kilong high explosive na sumabog sa ilalim nito. Mahalaga ito dahil karaniwan na ngayon ang mga mina at improvised explosives na nakabaon sa kalsada. Dito, lumalabas ang ilang kahinaan. Naitala ng Oryx ang ilang kumpirmadong pagkawala ng mga Rosomak ng Ukraine sa digmaan. At ayon sa Wikipedia, hindi bababa sa 6 ang nawasak at 1 ang nasira sa pinakahuling bilang. Kaya kahit hindi ito himalang sasakyan, wala ni isa mang lumalaban dito ang nagtuturing na hindi ito matitinag. Kapansin-pansin sa karamihan ng kwento mula sa crew at open source na ulat
kung gaano karaming sasakyan ang nakakaligtas sa tama. Yon sana ay nakamamatay para sa isang sasakyang hindi gaanong protektado. Isang crew ang nagkwento na ilang beses silang tinarget ng Russian Lancet drone. Minsan, habang nakaparada sa likod ng harapan. Nasira ang mga sasakyan, pero nakaligtas at nakalakad palayo ang mga crew. Bumalik ang mga makina sa repair depot bago muling nagsilbi. Ang kakayahang mabuhay na iyon, higit pa sa anumang espesipikasyon sa papel, ay maaaring siyang pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy na humingi ang mga unit ng Ukraine ng mas marami pa nito. Pero kung may dapat isaalang-alang na kahinaan, ito ay ang putik. Sabi ng tripulante, mahina ang performance nito sa malalim na putik maliban kung babaan ang tire pressure gamit ang Central Tire Inflation System para mas kumapit. Gayunpaman, kung masira ang mga gulong at kailangan ng sasakyan na umasa sa run flat insert nito, makakabiyahe lang ito ng humigit kumulang 20 kilometro bago kailanganin ang pagkukumpuni. Kailangan pa ring pagplanuhan ng mga komander ang mga ruta at opsyon sa pag-recover na pwedeng maging malaking tactical na hadlang sa digmaan sa malalawak na bukirin at floodplain ng ilog. Pagkatapos, naroon pa ang sinasabing amphibious capability na nagpapahintulot sa Rosomak na makatawid sa mga hadlam sa tubig sa bilis ng mga 10 kilometro bawat oras gamit ang mga propeller na nakakabit sa likod at mga natitiklop na bow vane. Kahanga-hanga ito sa papel, pero pinapayuhan ng Ukrainian crew na huwag gamitin sa totoong labanan. Sa pagkakaalam namin, hindi pa nagamit ng puwersang Ukrainian ang kakayahan nitong lumangoy sa operasyon sa digmaang ito. Batay sa ulat, dapat lumubog ang sasakyan hanggang waterline at lumutang. Pero mas malaki ang panganib na mapunta sa ilog habang binabaril kaysa sa benepisyo. May learning curve rin sa pagsasanay na madalas hindi napapansin. Ayon sa isang miyembro ng crew, ilang araw ng masusing pagsasanay ang kailangan para matutunan ang tamang paggamit ng likurang pinto, pag-align ng kandado, at pagsunod sa tamang proseso hanggang maging natural ito sa kanila. Pagkatapos ng paunang pagsasanay, doon pa lang natutunan ng crew ang mga sistema ng turret. Kapag nagka-jam o nasira ang mga pinto, may mga backup hatch sa bubong. Ang 8 tropa sa likod ay madaling makalabas ng sasakyan na disenyo para sa dagdag seguridad. Ipinapakita nitong komplikado ang makinarya at kailangan ng oras para pag-aralan kahit sa mga tropang gustong matutunan ito agad. Naalala mo ba yung civilian na nagsabing pamilyar ang mga kontrol? Ang hindi pamilyar ay ang laki ng sasakyan at ang malalaking blind spot ng ganitong mga sasakyan. Minsan, ang solusyon ay paulit-ulit na pagdaan sa obstacle course at pagsasanay sa parallel parking. Ipinapakita nito kung gaano karaming mga ordinaryong tao na dati nagmamaneho ng traktora o delivery truck 2 o 3 taon na ang nakalipas, ang biglang napilitang magmaneho ng NATO standard na armor at asahang maging bihasa agad sa digmaang ito. Pero bago natin talakayin kung paano ginagamit ang mga sasakyan, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang update at lahat ng may kinalaman sa geopolitics. Nagpo-post kami ng araw-araw na mga video na tumatalakay sa mga detalye, taktika, pang-araw-araw na kaganapan at malalim na pagsusuri kung ano talaga ang nangyayari sa digmaan. Sa taktikal na bahagi, imbes manguna sa harapang pag-atake, tila ginagamit ang mga tripulante ng Ukrainian Rosomak sa mga ataking mula sa distansya at mabilisang pananambang. Tumatanggap sila ng coordinates, pumupwesto, nagpapaputok ng kanyon na kayang maglabas ng 200 bala kada minuto sa infantry o pinatibay na gusali, at agad umaalis bago makarespond ang artilyerya o drone ng Russia. Ikinuwento ng crew ang paglapit nila ng 400 metro sa Bobchansk para tumulong linisin ang bridgehead sa ilog na tatawiran ng infantry ng Ukraine. Sa isa pang engkwentro, lumapit sila ng 150 metro sa 2 palapag na gusali na kinaroroonan ng mga nakapwestong tropang Ruso, at winasak nila ito para matakpan ang pag-atras ng mga Ukrainian. Bukod sa labanan, ginagamit din ang mga sasakyan para suportahan ang Army Engineer sa paggawa ng tawiran sa ilog sa gabi, magdala ng tao at kagamitan,
at ilikas ang sugatang sundalo sa putukan. Ipinapakita nito ang versatility ng plataporma sa aktwal na labanan. Ngayon, may tanong, kung ilan nga ba ang mga ito sa Ukraine para sa tactical na papel? Inanunsyo ng gobyerno ng Poland noong Abril 2023 na nagpadala sila ng 200 KTO Rosomax sa Ukraine. At ang bilang na 200 na naihatid ay palaging lumalabas, na nagpapahiwatig na hindi bababa sa ganoon karami ang naroon. Ang ika-21, Mekanisadong Brigada ng Ukraine, ang unang unit na tumanggap ng mga sasakyang ito noong tag-init ng 2023. Ang ika-44 na hiwalay na Mekanisadong Brigada na na-interview ng isang outlet ay gumagamit na rin ngayon ng mga ito na nagpapakitang may totoong fleet sa iba't ibang formasyon ng Ukraine. Kaya, saan tutungo ang partnership na ito? Dito, nagiging mas interesante ang lahat dahil hindi lang donor at recipient ang relasyon ng Poland at Ukraine. Sa halip, sila ay kumikilos na para talagang magtulungan sa paggawa ng mga sandata. Noong Pebrero, 2026 nilagdaan ni napunong ministro ng Poland na si Donald Tusk at Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang liham ng layunin sa Kiev. Nangako ang dalawang bansa na magsanib puwersa sa paggawa ng armas at bala sa Poland at Ukraine, unang tutok sa mga drone. Sinabi ni Tusk na ito ay resulta ng buwan-buwang pagtatrabaho para alisin ang mga hadlang sa paglilipat ng teknolohiya ng dalawang bansa. Kapwa nilang inilalarawan ito bilang suportado ng konkretong hakbang, hindi lang simbolikong pananalita, at nakikita na natin itong nagiging mga partikular na programa. Ang sariling Bohda na self-propelled 100 at 55 mm howitzer ng Ukraine, isa sa mga tagumpay sa paggawa ng sariling artilyera, ay gagawin na sa Poland. Sa joint venture ng Polish na Poner, Wadowice at Kramatorsk Heavy Machine Tool Building Plant ng Ukraine, hawak ng kasosyong Polish ang mayoryang 50, 1% bahagi. Plano nilang ilagay ang Ukrainian artillerya sa chassis na tugma sa pangangailangan ng Poland para mapalitan ng Warsaw ang kanilang lumang Dana howitzers mula Czechoslovakia. Habang binibigyan ang Ukraine ng unang dayuhang customer para sa sariling disenyo nilang sandatang sistema. Mahalaga ito dahil ang mga teknolohiyang Ukrainian na nasubok sa digmaan ay napapasama na sa arsenal ng isang NATO na bansa, hindi lang baliktad. Kasama ito sa mas malawak na Polish-Ukrainian na balangkas na tinatawag na Build with Ukraine na inilunsad noong kalagitnaan ng 2025. Ito ay partikular na ididisenyo para sa mga joint venture. Ang Ukraine ang nagbibigay ng kaalaman mula sa mismong labanan, lalo na sa drone, interceptor system at electronic warfare. Nagdadala ang mga European na partner tulad ng Poland ng kapital, pabrika at sertipikasyon na kailangan para makabenta sa EU markets. Sa modelong ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga kumpanyang Ukrainian sa pamilyang Europeo na mahirap pasukin, habang ang Poland ay nakakakuha ng akses sa mga teknolohiyang napatunayan na sa 3 taon ng digmaan nang hindi na nila kailangang subukan pa sa labanan. Mas mabagal kaysa inaasahan ang progreso ng ilang intergovernmental na kasunduan ayon sa mga ulat. Pumirma ang mga ministro ng depensa ng Poland at Ukraine ng mas malawak na deklarasyon para palakasin ang ugnayan noong Setyembre 2025 na suportado ng konkretong pondo at malinaw na direksyon. Ang Poland ang pangunahing nakatanggap ng bagong Safe Defense Loan Program ng EU at isang malaking bahagi ng pondong yon ay tahasang inilaan para suportahan ang mga pinagsamang proyekto kasamang Ukraine, pati na rin ang teknolohiya ng drone at contra-drone, artificial na intelihensya at mga long-range precision munitions. Umasa ang Ukraine sa tuloy na partisipasyon ng Poland sa Pearl Program na dinadaan sa NATO ang mga biniling armas na pinundohan ng kanluran para sa Ukraine at sentro sa supply ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Ito ay nagpapakita ng mas malawak na konteksto. Hindi lang inaarmasan ng Poland ang Ukraine dahil mabuting kapitbahay ito. Kasabay nito, nilalayon ng pamahalaan ng Poland na maging pinakamalaki at pinakamodernong sandatahang lakas sa Europa. Ang budget ng Poland para sa depensa sa 2026 ay tinatayang nasa 4.8% ng GDP na siyang pinakamataas na ratio
sa lahat ng miyembro ng NATO at katumbas ng humigit kumulang 55 bilyon dolyar na inilaan para sa depensa sa loob lamang ng isang taon. Iyan ang pinakamalaking bahagi ng GDP na ginagastos ng alinmang bansang NATO para sa militar. Mas mataas pa kaysa Baltic States, Estados Unidos at malayo na uuna sa Germany, France o UK. Ipinost ni Punong Ministro Tusk na ang Poland ang magkakaroon ng pinakamalaking hukbo, pinakamalaking paglago ng ekonomiya at pinakamalaking pamumuhunan sa rehiyon. Bilang Defense Minister, sinabi ni Władysław Kosiniak-Kamysz na layunin ng Poland na magkaroon ng pinaka-organisado at pinaka-kompleto sa kagamitan na sandatahang lakas sa kontinente. Hindi lang sa nakaimbak na kagamitan sa bodega na pupunta ang paggasta. Binabago rin ng Poland kung ilan talaga ang nagsisilbi. Nagpapadala ang gobyerno ng daan-daang libong abiso mula sa Medical Commission sa mga lalaking conscription age, pati na rin sa kababaihan at mamamayang lampas 50 at nirehistro sila sa military system kahit hindi pa tinatawag. Pinalalakas ito ng survey na nagsasabing dumarami ang mga Polako na pabor na yon sa conscription. Noong 2022, lumabas sa survey na 35.7% lang ang pabor sa pagbabalik ng mandatoryong serbisyo militar para sa mga lalaki. Sa survey noong 2026 iniulat na 52% ng sumagot ay pabor sa serbisyo militar at 31% dito ay matibay ang suporta. Namumuhulan din ang Polonya sa sariling industrial na kasarinlan, lampas sa simpleng pagbili ng dayuhang kagamitan. Kamakailan, pumirma ang Polish Armaments Group ng kasunduan para magtayo ng lokal na pasilidad na mag-overhaul ng mga gas turbine engine ng Abrams tanks ng Amerika. Ibig sabihin, Polonya lang sa Europa ang kayang magserbisyo ng mga makinang yon nang hindi na ipadala sa Estados Unidos. Nagpalipad ang Polonya ng sariling mga reconnaissance satellites sa orbit at isinusulong ang unang nuclear power plant na planong simulan ang konstruksyon sa 2028. Sa pundo, Polonya ang unang pumirma ng kasunduan sa pautang sa ilalim ng bagong Safe Defense Program ng EU. Tatanggap ito ng halos 44 na bilyong euro o humigit kumulang 45 bilyong dolyar, pinakamalaking alokasyon sa lahat ng miyembrong estado, igit pa sa Romania, Pransya at Italia. Kailangang galing EU, European Economic Area o Ukraine ang halos 2/3 ng mga bibiling kagamitan gamit ang perang yon. Malinaw na sinabi ng mga opisyal ng Poland na malaking bahagi nito ay direktang mapupunta sa mga programang kasama ang Ukraine. Bukod pa sa mga pamumuhunan sa mga drone, mga sistema laban sa drone, artipisyal na intelihensya at mga tumpak na munisyong pangmalayuan. Ngayon, hindi naging ganap na maayos ang pagdating sa puntong yon. Una, niveto ng Pangulo ng Poland ang bahagi ng mekanismo ng pagpopondo dahil sa isyu ng soberanya. Kaya kinailangang baguhin ng Warsaw ang estruktura ng paggalaw ng pera. Na isang paalala na kahit sa loob ng isang bansang mabilis kumilos, pagdating sa depensa, ang politika kung paano pupundohan ang lahat ng ito ay nananatiling tunay na pinagtatalunan. Isama ang pagtaas ng gastos sa bansa sa Safe Loan Program, tuloy-tuloy na pagbili ng mga F-35 fighter, Abrams tanks, at mga produkto mula South Korea. Mas pinipipili na ng Poland ang mga sistemang mas mabilis ma-deliver kaysa sa alok ng Western supplier. At mabilis na lumalaking lokal na industriya ng armas na ngayon ay gumagawa na rin ng sandata kasama ang Ukraine. Ang nasasaksihan natin ay hindi lang suporta sa Kiev, kundi pagyusbong ng seryosong puwersang militar sa silangang gilid ng NATO, kung saan ang sariling muling pag-aarmas at suporta sa Ukraine ay naging dalawang panig ng iisang proyekto. Sa puntong ito, mahalagang isaalang-alang ang direksyon ng Poland dahil isa rin itong posibleng target kung magpasya si Putin na puntiryahin ang NATO at kanluran, bukod sa Ukraine. Para malaman kung paano posibleng mauwi ang digmaan, panoorin ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na balita.